Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil siya'y walang ibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Tanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglubukod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagpapakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba? Dapat ka rin mahabag sa kapwa mo. At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po ay kapistahan ng mahal na ina de Peña Francia. Happy feast day sa inyo pong lahat. Lalong-lalo po sa mga taga Bicol. Ang poon na ang mahal na ina, siya po ang kanilang patron. Pagkatapos po ng misa, sabi sa akin ng isang parishioner na alam ko naman nagbibiro lang. Amo nga, salamat binigyan mo ko ng idea. Anong idea? Kasi si kumari ko meron siyang utang sa akin. Sabi kasi kanina, pag may utang ang iyong kapwa hindi nagbabayad, sakalin mo. Sakalin mo at ipabilanggo mo. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman yun ang sinasabi ng Ebanghelyo. Alam ko naman po siya nagbibiro. Alam ko naman na ang kanyang nakuhang mensahe sa Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagpapatawad. Kapatawaran, forgiveness. Sabihin nga po natin sa ating katabi, pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita. Kahit wala pong kasalanan. Pinapatawad na kita. Iba po kasi yung sinasabi mong, I'm sorry. Patawad. Pinapatawad na kita. Di po ba? Nagiging malaya ang iyong puso. Nagiging malaya ang iyong buhay kasi wala kang iniiwasan Pag lagi kang nagbibigay ng pagpapatawad. Ang Pinoy,
sa palengke, laging nanghihingi ng tawad. Ako nga po, kung kakilala ko na po dahil yung iba, kakilala ko na po yung mga nagtitinda, pag Martes ako po yung namamalengke, ah, kung 100 piso po yung binibili ko, sa 1 kilo, 100 ang gulay, sasabihin, ay 50 pesos na lang. Opo, agad-agad 50% ang tawad ko. Opo, minsan pinagbibigyan, minsan hindi. Siyempre po, kung ako lang po yung nagbibiro sa tindera, siyempre po, ano po pa kaya? Ano ba ang kikitaan nila kung 50% ang tatawaran mo sa kanila? Opo, ako po, minsan nagbibigay pa ng tip. Opo, dahil ang sipag-sipag po nila sa kanilang trabaho bilang mga magtitinda o mga tindero, tindera sa palengke. Yung iba po, alas 12 ng gabi, nandyan na po daw po sila para mag-abang ng mga mamimili. At natutulog po sila ng hapon hanggang gabi. Doon lang po sila bumabawi ng tulog. No po? Tumatawad sa palengke, pero sa realidad, pag nagkasala ang iyong kapwa o nagkasala ka, bakit ang hirap maghingi ng tawad? No po? Matawad sa palengke, pero sa totoong buhay, wala kang patawad. Opo? Sabihin nga po natin yon, wala kang patawad. Opo? Wala kang patawad. Ilang beses na nang hihingi ng tawad. At kahit hindi humihingi ng tawad, ikaw nakakaintindi, patawarin mo na siya. Parang tulong mo na lang sa iyong sarili. Opo? Ano ba ang feeling ng hindi nagpapatawad? Di po ba masakit sa kalooban? Yung pong nagpunta ka dito sa simbahan po natin, magsimba, paglabas po pa lang ng bahay, may iniiwasan ka na. Teka, lumabas na kaya si kumare ko? Baka kasi magkasabay kami. Opo? Dahil hindi kayo bati, dahil kayo ay magkaaway, opo? Pagdating sa simbahan, teka, dito muna ako. Tignan ko kung saan siya upo. Kung sa harapan siya, ako sa likod. Opo? Teka, mamayong komunyon. Kanino kaya magko-komunyon? Baka kasi magkasabay na naman kami. Opo? Iniiwasan. Hindi ka nagiging malaya. Ngayon ay nagbibigay ng kalayaan ng Panginoon para po sa ating lahat na magpatawad na. Sabi ni Pedro, nagtanong siya sa Panginoong Yesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? 7 ulit po ba? Ano po ang naging tugon ni Jesus? Hindi. Hindi 7 ulit. Hindi ko sinabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. 70 times 7. Ilan po yon? 490. Nagkakasala ka ba ng 490 times sa isang araw? Yung 490 po doon ay tanda ng walang hanggang pagpapatawad. Po? Walang hanggang pagpapatawad. Unlimited. No po? Unlimited ang pagpapatawad. Wala pong sukat yan. Kundi yun po ay sagad na sagad. Ang pagpapatawad ay isang senyales na pagpapalaya sa tao at pagpapalaya na rin ng inyong sarili. Opo? Yung iba po kasi, paborito ay fried chicken. Kaya walang forgiveness, walang kapatawaran, walang pagpapatawad. Paborito po ay fried chicken. Fried chicken. Opo? Mataas ang kanilang kalooban. Pagmamataas, Pride. Kaya fried chicken. Masarap kumain ng fried chicken. Opo? Nakakain ba yung fried? Hindi po. Opo? Sana po, marami na po ang yumaman sa mga hindi nagpapatawad. Sana pati ako, hindi na ako nagpapatawad. Para yumaman po tayo. Hindi naman. Ang masama ay mamumunga ng masama. Ang mabuti ay namumunga ng mabuti. Ano po ba ang tamang kainin po natin para po tayo ay makapagpatawad? Sabi ng isang kaibigan,
kumain ka ng ampalaya para matuto kang magpatawad. Kumakain po ba kayo ng ampalaya? Opo, masarap po yung ampalaya. Pero nung maliit po tayo, ayaw po natin kainin ng ampalaya. Kahit sabihin ni Lola na, ay masarap yan, lasang fried chicken. Opo, nung pagkinain mo, ay kapait na pala, ang pait-pait. Opo. Pero habang tayo po'y tumatanda, nagiging health conscious na po tayo. Kumakain ng gulay, kahit hindi masarap, masarap siya dahil masustansya po kasi. Opo, maraming pong fiber yan, natural ang kanyang mga nutrients. Opo, lalong-lalo po yung ampalaya, pagkain ng mga may diabetes. Opo. At pagkain ng mga gustong magpatawad. Bakit? Bakit masarap ang ampalaya? Kasi yun ang magpapalaya sa iyo. Yun ang ampalayain kanya. Opo? Palayain kanya. Di po ba masarap ang maging malaya? Masarap ang walang masaya, ang walang kaaway. Yung wala kang iniiwasan. Opo? Unlimited po ang pagpapatawad. Mahilig po tayo sa unlimited. Sa fiesta, sa birthday, sa mga restaurant, opo? Kahit po sa mga burol, unlimited. No? Pupunta ka sa lamay, unlimited. Kape, merienda, candy, butong pakwan. Ano pa ba? Siyempre, yung pagkain, ang tanong dyan, nagbigay ka ba ng abuloy? Reklamo ka pa, bakit ganyan ang pagkain? Minudo na naman. Opo? Ang masaklap pa, pakakainin ka ng dinuguan sa patay. Opo? O kasi nagre-reklamo ka. Pasalamat ka nga, mahal yung bigas ngayon. Pinapakain ka pa sa lamay eh. Mahal po yung bigas ngayon. Opo? Unlimited. Pag kumain ka sa mga unlimited resto, busog na busog ka. Yun nga. Nakakaantok po yung busog na busog. No? Pag nabusog ka, inaantok ka. Masarap ang tulog. Sa realidad ng ating buhay, pag ikaw ay nagpatawad, dapat unlimited din. Kahit paulit-ulit na nagkakasala. Iyon po yung formula na binibigay sa atin ni Jesus ngayon. Magpatawad ka. Unlimited. Walang hanggan. Kumbaga sa pagkain, unlimited nga. Para ikaw ay mabusog ng biyaya ng Diyos. Kasi talaga naman pong punong-puno ka ng pagpapala, punong-puno ka ng grasya pag ikaw ay nagpatawad na. Sabi ko kanina, wala pong yumayaman sa mga taong hindi nagpapatawad. Pero pag ikaw ay nagpatawad, after 5 years, after 10 years, after 20 years, nagpatawad ka na. Sigurado po, magiging malaya, overflowing din ang biyaya ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya magpatawad ka na. Opo? Kahit pa ulit-ulit na nakakasala, at least ikaw ay nakakaintindi. Opo? At least nakatulong na rin sa iyong sarili na huwag magtanim ng sakit ng loob. Huwag magtanim ng galit sa iyong puso dahil yan po ay basura. Po? Tinatanim ba ang basura? Hindi po. Tinatanim ba yan sa iyong puso? Pag itinanim mo ang basura sa iyong puso, ang basura ng galit, basura ng hinanakit, ng sakit ng loob, anong pong mangyayari? Mangangamoy. Mangangamoy po yan. Mabubulok po sa iyong puso. At pati ikaw, mangangamoy na rin. Opo, mabubulok po yan. Mga hawa ng ibang internal organs po natin. Yan po ang gawa ng mga di nagpapatawad. Opo. Ang taong di nagpapatawad, hindi po yumayaman. Ibig sabihin, walang matatanggap na biyaya sa Diyos. Nasaan naman po yung pinatawad? Ang pinatawad po doon sa Ebanghelyo, pinatawad na nga siya, pero siya hindi po siya nagpatawad. Pinatawad siya ng kanyang amo. Magkano po ba ang kanyang utang? 10 milyong piso. Yung pong kapwa alipin niya, magkano po ang kanyang utang? 500 piso. Tapos hindi siya nagpatawad. Wala po siyang patawad. Sinakal pa niya. Opo, pinabilanggo pa niya. Sa atin po, magyakapan po tayo. Sa FB nakikita po yun. Payakap, sabi nila. Yung po nagla-live,
Paano ko yayakapin ito? Nasa Facebook. Paano ko yayakapin? Naka-live siya. Ngayon pala, ang payakap, ibig sabihin, yung i-follow mo, manood ka sa live niya, i-like mo. Opo. Sa atin po, kahit hindi na po natin follower, na i-block na po natin, i-unblock mo ulit. I-follow mo, makipag-friend ka ulit. Opo. Ang mahirap po kasi, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. At yan po ang kabilin niya sa kanyang mga alagad. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Opo? Pag hindi kayo nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Ama. Yun po ang mahirap po sa atin eh. Bahala ng Diyos sa kanila. Ako basta patatawarin ako ng Diyos. Sila bahala sila, hindi ko sila patatawarin. Ano ka ba? Patatawarin ka ba ng Diyos? Hindi. Ikaw mismo kasi hindi marunong magpatawad. Kaya, pansinin po ninyo yung mga taong hindi marunong magpatawad. Hindi nila kayang dasalin ng taos-puso yung Ama namin. Ano ba ang sinasabi sa Ama namin? Patawarin mo kami sa aming mga sala. Lord, patawarin mo kami sa aming mga sala. Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kung hindi ka marunong magpatawad, kaya mo ba bang bigkasin niyon? Hindi po, di po ba? Ang sarap pong idasal ang Ama namin. Kasi yun po mismo ay galing sa bibig ni Jesus para po ating maging sandata laban sa masama. Opo? Laban sa masasamang espiritu. Lalong-lalo na sa atin na hindi marunong magpatawad. Huwag mo nang dasalin kung hindi ka rin marunong magpatawad. Ibigay mo na ang iyong pagpapakumbaba. Huwag po na nating hintayin mangisay. Mangisay ang isa sa inyo. Mamatay ang isa sa inyo bago ka magpatawad. Tayo po kasi mahilig po sa teleserye. Diba? Hindi naman po tayo artista para gayahin po yung mga nangyayari sa teleserye. Sa mga teleserye, yung bida, inaapi. Opo, yun po yung unang episodes niya. Inaapi muna. Pagkatapos inapi, maghihiganti. Opo, wala yung kapatawaran. Sa bandang huli pa yon, pero una yung paghihiganti. Opo, tatapusin ang kwento sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Sa ating pagka-Kristiyano, sintonado po yun. Wala po yung vengeance, paghihiganti. Wala sa bokabularyo ni Jesus po yun. Ang tayo po ay manghiganti. Opo? Tandaan po natin, di naman po tayo artista. Mukha lang po tayong artista, pero hindi po tayo artista. Opo? Kaya ito po ang inihiling sa atin ng Panginoon. Magpatawad ka na. Hindi po natin kung kailan ang ating katapusan. Gusto mo bang sumaya ang iyong buhay? Magpatawad ka. Gusto mo bang magkaroon ng peace of mind? Gusto mo ba nang magkaroon ng payapang buhay? Gusto mo bang magkaroon ng reunion? Kayong magkakapatid, magkakamag-anak? Ibigay na yung pagpapatawad. Huwag mo nang patagalin. Buti pa ang mga bata pag nag-away, maya-maya lang po, bati na po yan. Pero po tayong matatanda, pag nag-away, hanggang sa impyerno, nag-aaway. Opo, pinag-aawayan si Satanas. Opo, yun po ang hirap po sa atin. Wala kang mapapala sa walang kapatawaran. Magpatawad po tayo. Ano ba ang reflection po natin sa Ebanghelyo ngayon? Hilingin po natin sa ating Panginoon na ihanda ang ating sarili para magpatawad na. Opo, lahat naman po tayo ay nasasaktan. Lahat po tayo ay dumaan sa sakit ng loob nang gagaling sa ating kapwa. Lahat po tayo ay marunong magalit din. Pero tandaan po natin, lahat naman din po tayo ay gustong maging masaya ang buhay. May karapatan po tayong maging payapa, manahimik. May karapatan po tayong ibigay ang pag-ibig, ipakayag ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin.
pagpapatawad ang makakatulong sa atin at sa ating kapwa. Alam ng Diyos ang ating puso. Alam niya, kaya po nating magpatawad. Patawad po sa inyong lahat. Amen.